Binaha ang ilang bahay sa gilid ng Macar River sa Barangay Labangal sa General Santos City. Ayon sa uploader, hindi naman sila nakaranas sa masamang panahon kahapon. Pero nagkaroon daw ng ulan sa bundok na sakop ng Barangay San Jose. Posibleng galing daw sa bundok ang baha na bumaba sa kanilang barangay. Wala namang nasaktan o nasawi. Ayon sa Pag-asa, trough o buntot ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nagpaulan kahapon sa Gensan. Tila na trabaho umano magpiansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Non-bailable ang kaso ni Revilla pero pinayagang makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayang guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiansa ang dating senador. We predicted this to happen. Alam na namin ito. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Tatlong mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? 123 million. Matagal na Kay yun. Bong Revilla. Matagal na yun. ganun. Matagal na yun. Kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dinakip sa Davao City ang isang lalaking may-ari ng computer shop. Minolestya raw niya ang isang binatilyong customer. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Emosyonal ang ginang na yan habang inaaresto ang 33 anyos na may-ari ng internet cafe sa Davao City. Sospek umano sa panggagahasa sa 15 anyos na lalaking anak ng ginang. Ayon sa salaysay ng biktima sa pulisya, pumunta ang binatilyo sa internet cafe para maglaro ng computer games. Walang ibang customer noong mga oras na yon. Nilapitan umano ng sospek ang binatilyo at hinawakan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Sa pilitan pa umano siyang dinala sa isang kwarto at hinalay. Matapos ang krimen, dali-daling umuwi ang biktima
at nagsumbong sa kanyang lola at ina. Ano na ako, ma'am, na ipakulong din na siya. Forever na siya makulong. Eh, dili lalim ang iyang gibuhat sa kong anak. Siya nakulong siya physically, kami nakulong mi mentally. At laon lang siya kung ilang. Ang single mom ko pag-bring sa iyo, ma'am, ang gamitan na ko sa iyo. Tapos, hindi ko mas kamusta lang. Tumangging magbigay ng komento ang sospek na kinasuhan ng rape. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, nakatuto 24 oras. Sa gitna ng iniindang tagtuyot sa Europa, bumabari ng level ng tubig sa isang sikat na ilog doon. Dahil dito, may tumambad na remains ng isang sinaunang nilalang. Kuya Kim, ano na? Dahil sa nararanasan ngayong heat wave ng mga taga-Europe, ang water level sa second longest river sa Europa, ang Danube River, patuloy na bumababa. Pero dahil sa pagkakatuyo ng ilog, isang sekreto ang tila umahon. Sa bahaging ito ng Danube, na dumadaloy sa Ryahovo village sa bansang Bulgaria, may nadiskubre mga residente ng mga buto ng isang hayop. May lower jaw, rib bone, at dalawang tusk na parang sa elepante. Agad nila itong pinagbigay alam sa mga otoridad. At ayon sa kanila, ang nadiskubre ng mga residente, posibleng mga buto ng isang ancient mammoth. Kuya Kim, ano na? Ang ancient mammoth ay isang sinaunang giant mammal na kabilang sa pamilya ng mga elepante. Meron sila mga curved tusk na maaring umabot sa higit na 4 na metrong haba. Ang ilang uri ng mammoth, gaya ng woolly mammoth, may makapal na balahibo na siyang nakatulong sa kanilang makasurvive noong Ice Age. Nabuhay ang mga mammoth sa iba't ibang bahagi ng Europe, Asia at North America. Humigit kumulang 5 milyong taon na ang nakakaraan. Karamihan sa mga mammoth nawala sa pagtatapos ng huling Ice Age o 10,000 years na ang nakalipas. May maliit na populasyon naman ng woolly mammoth na nakaligtas hanggang humigit kumulang 4,000 years na nakakaraan. Ang mga buto naman ng mammoth na natagpuan sa Bulgaria, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto para matukoy kung saan ito nagmula at kung gaano ito katanda. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.